6:36 na mga kapatid ng umaga. Dito pa rin tayo sa araw ng Sabado, ang huling Sabado ng buwan ng Abril at tayo sa 25. Gusto ko lang pakita sa inyo mga kapatid dahil maraming nakakaalam na merong 10 utos mga kapatid. Alam ng lahat yan, buong mundo. Alam ng buong mundo na mayroong 10 utos ang ating Panginoong si Isa o Ama. Bakit Panginoong si Isa o Ama tawag ko mga kapatid? Ang ating Panginoon ay may bago ng pangalan. Mag-comment lang kayo kung ano ang mga kailangan nyo para kayo ay makumpleto ang pananampalataya sa mga salita ng ating Panginoong si Isa o Ama. Dahil ang tao kasi pag hindi nakukontento sa isang bagay, yan ay hindi hinto sa pagtatanong. Hindi kontento dahil hindi ka sigurado hindi ka sure. Ibig sabihin nun, hindi ka kontento. Dalawang bagay ang dapat mo siguraduhin mga kapatid. Hindi lang ikaw, tayong lahat. Siguraduhin mo yung isang bagay ay totoo o kaya ay mali, mga kapatid. Doon darating yung pagiging kontento mo sa bagay na nakikita mo o nararanasan mo o ginagawa mo. Inulit ko mga kapatid, dalawang bagay ang dapat nating alamin para tayo ay makontento. Katotohanan o kasinungalingan. Pag napatunayan mong yan ay kasinungalingan, iwan mo mga kapatid. Pero pag yan ay napatunayan mong totoo, kumapit ka at huwag kang bibitaw mga kapatid. Ito yung pangunang utos. Ito yung number 1 ipinag-utos ng ating Ama sa Langit. Sa loob ng 10 utos mga kapatid. Ito yung number 1 na nandun na ating mababasa. Pangunahing utos sa 10 utos mga kapatid. Basahin natin dun sa Exodo 20, 3 hanggang 6 mga kapatid. Ito Ayan, Biblia yan mga kapatid. Kita nyo. Ayan, buklatin natin. Inuulit ko mga kapatid, ito ang pangunahing utos sa 10 utos. Ito yung number 1. Tandaan nyo mabuti mga kapatid. Exodo 20, 3. Ayan, ayan yung Exodo mga kapatid. Exodo. Ayan, Exodo 20, 3 hanggang 6. Ayan, basahin na natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinapagpakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Kita niyo mga kapatid, sana naunawaan niyo na ang number 1 sa 10 utos ay huwag kang gagawa
ng larawang inanyuan, huwag mong sasambahin, kagaya ng mga rebulto mga kapatid. Huwag mong paglilingkuran. Ha? Dahil pag naglingkod ka ron mga kapatid, gumawa ka ng ganun, ibig sabihin, napupuot ka sa ating Diyos Ama sa langit. Isa kang galit sa ating Diyos Ama sa langit. Pag yun ay ginawa mo, linabag mo ang kanyang utos dahil yung paglabag ay yan ay pagkontra mga kapatid. Ha? Ngunit, ang sabi niya dun sa 6, balikan natin yung 6 mga kapatid. Ang sabi dito sa 6, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Yan yung mga kapatid. Pinagpapakitaan niya ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa kanya at tumutupad ng kanyang mga utos. Ang umiibig sa kanya mga kapatid, sa ating Ama sa Langit, ay yung tumutupad ng kanyang utos. Ibig sabihin, yung 10 utos. Yun lang mga kapatid.